Opo, kung mapapatunayan, attorney, na may paglabag nga itong mga opisyal na kinasuhan ni Attorney Mans Carpio, ano po yung posibleng criminal liability po? Kulong po yun. Meron pong kaparusahan niya na kulong. Tapos kung hindi po tayo nagkakamali, meron din po yung disqualification from public service. Yes. Mabigat po yan. Papaano po yung mga kongresista na kasama po sa mga kinasuhan? Sila ho ba ay makukulong din? O kung napatunayan po na tama yung teorya, yung legal theory at mukhang merong cooperation or participation itong mga kongresista dito sa paglabas ng impormasyon na to, mahatulan po sila ng guilty dito sa violation ng Anti-Money Laundering Act. Pero Attorney, good morning. Balikan lang po natin yung naputol pong tanong kanina. Ilan kasing pong mga mambabatas ay ang kanilang reaksyon hinggil nga po dito ng impeachment proceedings ay exempted o hindi sakop ng Bank Secrecy Law base sa Section 2 po ng RA 1405. Ano ho ba ang inyong masasabi hinggil nga po dito, Attorney? Ang tingin ko dyan is number one, ang tinitignan po natin ay violation ng Anti-Money Laundering Act. Sa Anti-Money Laundering Act po, wala pong exception. Yung sinasabi po nilang exception sa Bank Secrecy Law, wala po yung exception na yun sa Anti-Money Laundering Act. At pangalawa, doon naman sa exception under the Bank Secrecy Law, if I remember correctly, ang exception doon is for an impeachment case. And as far as we're concerned, wala pa pong impeachment case dahil nasa Kongreso pa lang ito. Magkakaroon ng impeachment case kapag na-transmit na po ito sa Senado. At ang Senado po ang may kakayahan na or mabibigyan ng exception dito sa Bank Secrecy Law. So, tingin ko po hindi po tama yung argumento nila na sakop ito ng exception ng Bank Secrecy Law. Opo. Sa inyo pong karanasan, Attorney, madali lang bang patunayan ang illegal disclosure nga nitong bank records, lalo na kung ito ay ginawa po sa isang congressional hearing? Tingin ko kasi nasa publiko naman po yung isinapubliko po yung buong hearing at klaro naman na walang exception nga sa batas ng pag-disclose nitong mga impormasyon na nakalap ng AMLC. Kaya tingin ko madali lang mapapatunayan ito nila Attorney Danao. Ngayon, ang mas importante dito, Jade and Admar, ay bakit ba bakit ba hindi maganda or pinagbabawal itong disclosure ng mga impormasyon na nakalap ng AMLC? Para sa akin, dito sa konteksto ng impeachment case laban kay VP Sara, napakasama nito kasi alam naman ng AMLC, alam naman ng mga kongresista natin dyan sa House of Representatives, sa House Justice Committee, na yung mga reports ng AMLC ay wala namang saysay na ikumpara or ihambing itong mga datos na ito sa salin ng ikalawang Pangulo dahil misleading nga po yung lalabas na resulta. Halimbawa po yung sinasabi po nilang 6.7 billion. Total transaction value po yan. Hindi po ibig sabihin yan ay meron kang 6.7 billion sa accounts mo pagka may total transaction value ka or total amount na 6.7 billion. Kung paano po yan binubuo ng AMLC, binubuo nila yan gamit yung covered transaction reports, which is automatic pagka may transaction na 500,000 and above, nare-report po yan sa AMLC, at saka yung suspicious transactions. Punta po tayo dun sa covered transactions. So, ang magandang example po dyan is isang time deposit. Kunyari po mag-time deposit ka ng 2 million pesos.
Uh, Ilalagay mo sa time deposit, ang maturity niya 6 months, tapos pagkatapos ng 6 months, magkakaroon ng interest. Isang time deposit po na ganun, 8 million agad yung total transaction value. Bakit? Kasi mula doon sa main account mo, maglalabas ka ng 2 million, ipapasok mo doon sa time deposit account mo, nasa pangalan mo din yon. So meron pong makukuha yung AMLA na inflow. So may outflow mula sa main account, may inflow doon sa time deposit account. Para lang ipasok yung 2 million pesos na yun sa time deposit. Pag nag-mature po yun, at the end of 6 months, lalabas po yun sa time deposit account, papasok ulit sa main account. So isa na namang 2 million recording. Tapos, outflow bale to the time deposit account. Tapos, inflow naman to the main account. So, for a 2 million investment, ang total transaction value agad, 8 million pesos. So, hindi talaga maganda or tama or accurate na basehan itong total transaction value kapag inaalam mo kung magkano ba ang kaperahan ng isang kawani ng gobyerno, for example. Tapos doon naman sa sinasabi nila na inflow minus outflow, meron po silang ganong argumento na sige, hindi accurate or hindi patas na gamitin yung total transaction value. Pero yung inflow minus outflow, magandang sukatan yan. Hindi rin po. Kasi ang nakukuha lang po ng AMLC is mga transactions above 500,000 pesos. Anong ibig sabihin? So, kung may pumasok ang 2 million, pero ginasta mo yung pera in increments less than 500,000 pesos, hindi po yun makikita ng AMLA. So, sa mata ng AMLA, meron kang 2 million pesos, pero in actuality, naubos mo na yung 2 million pesos, pero ang gastos mo, less than 500,000. So, hindi po makukuha yun sa outflow. Opo. Yun po yung bakit misleading itong paggamit ng AMLC reports para ihambing doon sa salin ng ikalawang Pangulo. Kumbaga, attorney, hindi ito sapat na ebidensya para maghinala ka na may unexplained wealth na ang Vice Presidente kasi kailangan pa talagang himayin. Hindi pa ito, baga premature pa para ilabas mo na sapat na ebidensya na ito laban sa pangalawang Pangulo. Para sa akin, hindi lang premature pero hindi how do you call this? It's not a proper tool to determine unexplained wealth. Kasi kung ihahambing mo, ang SALN kasi, Jade, yung SALN kasi it's a statement of assets, liabilities, and net worth. Ililista mo yung mga ari-arian mo kasama na yung pera mo sa bangko as of a certain date, specifically December 31 of every year. So, yung December 31 of 2025, pwedeng kumita ka ng 10 milyong piso sa 2025. May pumasok na 10 milyong piso sa'yo. Pero pwedeng nagastos mo ng 10 million pesos by December 31, 2025. So sa SALN mo, hindi mo dedeklara yung pumasok na pera. Diba? Kasi baka nagastos mo na by December 31, 2025. So para ihambing siya sa isang sa mga reports na ang report ay labas-pasok, hindi po apples to oranges, hindi magandang gamitin basehan. At hindi ko lang po papangunahan yung impeachment defense team, pero ang alam po natin ay meron din po silang ebidensya na magpapatunay na hindi dapat, kasi may 6.7 billion po na sinasabing lumabas-pasok sa accounts po nila, di ba? Meron po silang ebidensyang magpapatunay na hindi po 6.7 billion ang pumasok at lumabas dyan sa mga accounts na yan. Opo. At sa madaling salita, attorney, kung may discrepancy man ang isang opisyal ng gobyerno sa kanyang SALN o itong sa kanyang AMLAC data, hindi automatic na ebidensya ng dishonesty ng graph o ng korupsyon. Oo, lalo na dun sa paraan kung paano prinisinta ng AMLC. Kasi yung prepare niyang summary na pilit ginagamit ngayon laban kay VP Sara, napaka-misleading po nun. At
yung AMLC na po mismo nung 2017 pa lang, nung sinubukang gamitin ito ni former Senator Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte, naglabas na po sila ng official statement noon nung 2017 na talagang misleading po gamitin yung credit and debit totals dahil hindi po talaga yun nagpapatunay ng wealth or ng kaperahan mo sa bangko. Opo, kung mapapatunayan, attorney, na may paglabag nga itong mga opisyal na kinasuhan ni Attorney Mans Carpio, ano po yung posibleng criminal liability po? Kulong po yun. Meron pong kaparusahan niya na kulong. Tapos kung hindi po tayo nagkakamali, meron din po yung disqualification from public service. Yes. Mabigat po yan. Papaano po yung mga kongresista na kasama po sa mga kinasuhan? Sila ho ba ay makukulong din? O kung napatunayan po na tama yung teorya, yung legal theory at mukhang merong cooperation or participation itong mga kongresista dito sa paglabas ng impormasyon na to, makakatulang po sila ng guilty dito sa violation ng Anti-Money Laundering Act. Pero hindi ho ba sila protektado ng baga immunity, parliamentary immunity, attorney, sa ganitong kaso? Tingin ko po hindi po pasok to sa qualified immunity ng mga kongresista dahil ang pinoprotektahan po nun ay free speech. Yung mga sinasabi mong opinion tungkol sa current affairs sa ibang tao, 'di ba? Pero ito pong pagsiwalat nitong mga misleading AMLC reports, tingin ko po hindi po sakop 'yan at makikita po natin yung BIR commissioner, nanindigan po siya na hindi pwedeng ilabas yung tax returns nung mag-asawa or nung law office ba ni Attorney Mans Carpio at kaya hindi nabuksan at least nung nakaraang linggo. So meron po talagang pananagutan kasi kung yung BIR commissioner ay tingin po niya ay may exception or wala naman pong liability, di sana ibigay niya na last week. Pero nanindigan po siya na ayon sa batas, hindi po pwede isiwalat publicly itong mga dokumentong ito. Bago ko ipasok kay Partner Admar, so may epekto ho ba itong kasong ito sa isinasagawang impeachment proceedings ng Kamara? Kaya ba nitong pahintuin o pahinain ang mga kaso laban sa Vice President? Yung paghihinto, tingin ko hindi mangyayari yun. Kasi ang criminal complaint, hindi naman yan makakapaghinto ng impeachment proceeding kagaya nung pagka-file natin ng perjury complaint laban kay Madriaga, hindi naman po yun yung objective nun. 'Di ba? Pero ang epekto po nun is maganda pong malaman ng tao kung ano po yung ginagawa ng ating gobyerno, ginagawa po ng mga kongresista dyan sa House Justice Committee para diinin si VP Sara. So gumagawa sila ng mga hakbang na labag sa batas, na misleading, mapanlin lang, para lang gumawa ng naratibo na itong si VP Sara ay kesyo nagnakaw sa bayan o anuman. Pero kampiyansa po tayo na sa patas na labanan na sana ay maranasan ng kampo ni VP Sara sa Senado ay mapapatunayan na kabalbalan lahat ng ito.